Hello, welcome back again to For This Time ng Panginoon. Mga kababayan, there are 3 reasons why we get this diabetes mellitus 1 o mas lalong kilala sa tawag na insulin dependent. Kasi na nga po ay hindi na po naglalabas ng insulin hormones, yung beta cells natin sa endocrine system. Okay? So, maaaring hereditary case po tayo. Sa father side, mother side natin, may problemang diabetic patient sila before. Tapos, ang practice natin, sununod natin sila. No? Expect na po natin, magkakaroon na rin po tayo ng problema sa lapay natin. Pangalawang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng tinatawag na insulin dependent o diabetes mellitus 1 ay ito nga po yung kain ng kain. Maya subo, maya subo. Always remember this, no? Every time we eat foods, no, naglalabas ng insulin hormones yung endocrine system po natin. So, labas siya ng labas. Kung ang makina, no, ay nagpapahinga, pero yung organs mo called pancreas ay hindi mo pinagpapahinga, believe me, mamaya papugak-pugak na lang po, kaunting insulin hormones na lang po ang mailabas yan. No? At hindi ka na-educate, hindi mo binago yung lifestyle o yung habitual practices mo, mga kababayan, believe me, hindi na po maglalabas na insulin hormones yan. Bakit? Bumigay na po siya. So, gagamit ka ngayon ng insulin hormones injection type. Okay? So, pangatlong reason kung bakit nagkaroon tayo ng insulin problem, insulin dependent na po tayo, mga kababayan. Ito na nga po yung malakas tayo kumonsumo ng kanin o refined grains. Always remember, mga kababayan, the whole grains is loaded ng mga vitamins and minerals, antioxidant, fatty acid, at saka fiber. Pero kapag ni-refine po yan, ang mangyayari, no, yung pinaka-core noon, ay phytate compound at ang pinaka-cell membrane po noon ay carbohydrate. Yun na lang po ang natira. Kapag malakas ka konsumo nito, mga kababayan at mahal kong mga kapatid, believe me, tataas ang sugar mo. Tapos, ito yung phytate acid o phytate compound na nasa core ng whole grains. They are the culprit. No, they're responsible to destroy your beta cells sa upper part ng pancreas o endocrine system natin. Kaya may isang pasyente ako sa naik, no? Isang babae na 28 years old, nagtuturok na po ng insulin. Isang tanong lang tinanong ko sa kanya, "Ma'am, malakas po ba kayo kumonsumo ng kanin?" Yung asawa ang sumagot, "Nako, Dok, isang kaldero taob yan." Doon pa lang, nalaman ko na kung ano yung metabolic underlying cause kung bakit may nagkaroon siya ng diabetes mellitus 1. So, kung gusto niyo pong i-reverse yan, mag-message po kayo sa amin dahil ituturo po namin, no, with protocol, modalities, and physical manipulation, how to reverse using tanim ng ating Creator. Thank you so much and God bless.